Hello, welcome sa ating YouTube channel for mga haters. At kung hindi ka pa nakakasubscribe sa ating YouTube channel, maaaring pumunta lang po kayo sa YouTube at isearch na ang Format Haters. At pindutin na rin yung subscribe at yung button para lagi kayong updated sa mga panibago kong video na i-upload dito sa aking channel. So, i-share nyo na rin po sa inyo mga katropa, mga kaibigan, mga kaklase na gusto ding matuto sa math. Okay, ngayong araw, natapos na natin yung topic natin sa addition rules. So, nasa panibagong operation rules naman tayo. It means is subtraction rules. So, yun, tandaan nyo, may dalawang topic yung subtraction rules katulad ni addition rules, di ba? May like sign at saka unlike sign. So, dito iikot yung ating topic sa like sign dyan sa number 1. Okay? Yung positive minus positive equals to positive or negative. Kung mapapansin nyo, dun sa ating addition rules is kapag positive plus positive equals to positive. Dito sa ating subtraction rules ay kapag nag-plus ka, ay kapag nag-minus ka ng positive positive equals to positive or negative. Bakit? Alam naman natin na ang subtraction at addition ay opposite yan sila. Okay? So, malinaw yun. Okay? So, ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Tignan nyo ito. Like sign. Okay. Number 1, nakikita nyo, di ba? Positive minus positive equals to positive or negative. Nakikita nyo yung transformation dyan. Ibig sabihin, ganyan na mangyayari dyan sa topic natin. Pansinin nyo, dyan sa, yung minus, dyan sa itaas, dyan sa, di ba, number 1 natin is positive, minus. Pansinin nyo dyan sa baba nya, naging plus. Di ba? Ganyan na mangyari sa kanya. Ganito talaga yung patakaran ni subtraction. Huwag kayong malito. So, dahil, tapos yung sumunod dun sa number 1 natin is positive, minus, positive, di ba? So, pansinin nyo naman dyan sa baba, equals to negative siya, di ba? So, ganyan talaga. Kapag subtraction rules ay yung operation niya na subtraction or minus, magiging addition siya. Tapos yung sa right side, mapapansin nyo, ay magiging negative yung positive. Di ba? Okay, nakuha. So, pansinin nyo, equals to positive or negative. Kasi, di ba, nalaman nyo na yung rules ni addition rules, kapag unlike sign is, ang kokopyahin na sign is yung malaking number. Pansinin nyo, naging addition rules yung ating subtraction rules. Okay? Ganun siya. Ibig sabihin is, kapag nag-transformation na si subtraction, ay magiging addition na yung gagamitin nating rules. So, maliwanag. So, pumunta na tayo sa ating problem. Okay, number 1, meron tayo ditong 2 minus 4 equals to negative 2. Okay, number 2 is positive 24 minus positive 6. Okay, equals to positive 18. Kung mapapansin nyo, dyan sa number 1, dyan sa 4, wala siyang close parenthesis. At dito naman sa number 2 is, yung positive 6 natin ay may close parenthesis. Sinadya ko lang talaga yan. Kasi para makita nyo na kahit nalagyan pa yan ng close parenthesis o wala, parehas lang yan. Okay? So, malinaw. Number 1, positive 2 minus 4 or positive 4 equals to negative 2. Bakit? Okay, eto ang transformation niya. Naging yung 2 is still positive 2. Tapos yung mapapansin nyo, yung sa transformation ng ating subtraction rules, naging addition yung kanyang operation na subtraction. Okay? Malinaw.
So, yung ating positive 4, ang kanyang transformation dito sa kanan ay nagkaroon siya ng close parenthesis, negative 4. Always, ganyan na yung gagawin. Papalitan nyo lang yung sign ni subtraction, magiging addition. Tapos yung sa right side, papalitan lamang yung kanyang sign. Okay? Malinaw. So, bakit nagkaroon ng close parenthesis yung ating positive 4? Tapos naging negative 4, di ba? Kailangan natin talagang maglagay ng close parenthesis kapag naging negative na yung ating number. Bakit? Pansinin nyo, kung isipin nyo, kung tatanggalin ko yung close parenthesis, magiging maganda ba yung itsura niya? Hindi, di ba? So, ayan yung dahilan kung bakit yung negative ay laging may close parenthesis. Kasi, para magkaroon ng barrier yung number or magkaroon ng barrier yung negative at hindi siya makasama doon sa iba pang sign. Okay? Para magandang tignan ba? Okay? Malinaw. So, positive 2 plus close parenthesis negative 4 equals to negative 2. Malinaw. So, number 2. Positive 24 minus minus close parenthesis positive 6 equals to positive 18. So, yung transformation niya ay ganito. Positive 24 naging plus tapos close parenthesis negative 6 equals to positive 18. Okay, bakit? Doon kayo mag-focus sa transformation na. Okay, dyan sa positive 24 plus close parenthesis negative 6 equals to positive 18. Bakit? Kasi pansinin nyo, di ba? Kung naalala nyo yung rules ni addition rules, okay? Kapag unlike sign yung ating number, ay direct na kailangan na sa isip natin minus na yan. Even na yung kanyang operation ay addition. Malinaw. So, 24 minus 6 equals to 18. Tapos, ang gagayahin na sign is yung malaking number. Sino bang malaking number sa 24 at saka si 6? Di ba si 6? Ano yung sign ni 24? Positive. So, ang ating final answer is positive 18. So, that's it.